Welcome to Donmar TV News Channel, mga nagbabagang balita sa buwan ng Setyembre. Alam mo, alam nyo ito si Atienza? Katagal na mayor nito sa Maynila. Ha? Hindi na ayos yung Maynila na yan ng katagal-tagal niya ng mayor. Keso ang naayos lang sa kanya yung damit niyang bulaklakin. Pero nanatiling pabulok ng pabulok yung Maynila na yan. Sa totoo lang. Si Mayor Lim, malamang naayos niya siguro ng konti yung criminality. Pero dito kay Atienza, wala talagang naayos to. Ang lakas ng loob nito na magsalita at keso punahin ang DENR. Ito ang sinabi niya, ha. We are not addressing the problem correctly. Lipstick ng lipstick ang ginawa mo. Pinaganda mo ang muka pero hindi mo naman inayos yung tunay na sanhi ng problema. Kaya sayang ang pera. Either Secretary Climato and Yusek Antiporda, mag-swimming kayo dyan kapag kayo ay nakalulon ng isang kutsara ng tubig sa Manila Bay, palagay ko matagal kayo sa ospital. Alam mo, sa totoo lang funny. Tinatanong niya sayang daw yung pera. Mas sayang yung pera, budget ng Maynila nung naupo kayo. Bakit? Wala namang nalinis. Walang naayos. Kaya nga isipin nyo to Supposedly, Mayor Isko, parang wow, galing ni Mayor Isko. Wow, naayos niya. Hindi, sa totoo lang, Mayor Isko is supposed to be yun ang standard, yun ang norm. Nang dapat ganyan ng mayor, nililinis, inaayos, pinapaganda kasi may pera kayo. Yun dapat, nasanay na kasi tayo sa mayor na walang kwenta tulad ni itong mayor na ito. Kaya tuloy tuwing meron dumarating na katulad ni Mayor Isko, parang mangha na mangha tayo. O, di ba? Kasi nga, eto, syempre, di ba, iba pa rin si Mayor Duterte. Bakit si Mayor Duterte, war zone ng Davao bago naupo yan? Pero nung naupo yan, naayos talaga. Ang nakakatawa lang dito kay Mayor Atienza, ang tagal niyan na mayagpag yang mayor ng Maynila. Ni isa walang naayos yan. Pumangit ng pumangit ang Maynila sa kanya. Kaya nga to the point, ang gwapo-gwapo ni Mayor Isko ngayon. Bakit? Konting gawin lang niya. As in, pinupuri natin. Tama naman, salamat naman din talaga. Pero kung iisipin mo, normal lang dapat yun. Linisin ng Maynila. Kaya nga may budget sa mga tagalinis Dapat maayos ang sistema dyan sa mga tawag dito, sa mga tawag doon? Underpass. Dapat maayos, di ba? Ang tagal niya, ang dilim-dilim, daming snatcher. Ngayon may CCTV na, may ganda na. Yung bridge, dati ang dilim-dilim dyan. Kala mo pag naglakad ka dyan, konting apak mo lang, baka tubig niya. Pero ngayon, napaganda. Simple lang yun Sa totoo, simple lang yun. Simpleng mga pinagagawa ni Mayor Isko. Pero dapat yun ang normal. Ito, walang ginawa. Ang ngayon sasabihin niya, sayang ang pera. Mas sayang ang pera nung kayo ang naupo dyan. Pambihira kayo. Sa totoo lang, ang maayos lang dyan sa Maynila yung damit nyo lang nun Wala nang iba. Yan lang ang maayos dyan sa Maynila. Nung kayo'y nanungkulan, Mayor Lito Atienza. Tapos hinamon pa si Sexy Mato and Yusek Antiporda. Mag-swimming kayo dyan kapag kayo'y nakalo na ng isang kutsarita ng tubig sa Manila Bay. Palagay ko matagal kayo sa ospital. Abay, tanga talaga Bakit? Hindi pa nga malinis yung tubig Nakalimutan ata nito na inuunti-unti pa, nililinis pa nga lang. Pag nalinis yan, sigurado ko, iinom yung mga bata dyan. At pag pinayagan na mag-swimming dyan, sigurado hindi lang isang kutsara lang maiinom nila. Pero nililinis pa nga lang. At sa katunayan, narinig ko sa hearing
yung Dolomites na yan, nakakatulong yan sa paglinis ng tubig. Kaya nga, okay, yung Dolomites na yan, ginagamit daw yan sa mga aquarium para malinis. Oh. Ibig sabihin, galing mismo yan sa dagat. It's a natural thing. It's a natural. Alam mo sa totoo lang ganyang kagalingan Diyos. Ang Diyos pagka gumawa, hindi yan yung gumawang, sabi nga the greatest creator talaga ang Panginoon. Bakit? Pag sa dagat, 'di ba? Pag nanood kayo ng mga eating ni food, yung best food ever. Makikita mo doon, sa dagat, meron talagang mga animal na naglilinis. 'Di ba? May mga ganun talaga. Meron talagang mga purpose na mga, alam mo 'yon, mga nandoon para maglinis. Nilagay ng Diyos 'yan. Pati itong Dolomites na yun, nandyan yan kasi may purpose yan. Hindi lang para matapilok ka dyan sa ilalim ng tubig. Kung hindi para malinis. Yan ang purpose niya. Ang galingan ng Diyos, ginawa yan eh. Okay? Kaya lang, bakit nangitim ng todo? Sabi nga ni Yusek Antiporda, pagkita nila, nilublob nila yung mga sarili nila. Wow! Swimming silang gano'n, no? Puro gulong. Puro gulong ang nakita nila dyan. Alam nyo kung bakit? Siyempre, galing-galing sa iba't ibang estero yan, napunta na dyan. Puro gulong, puro basura, kaya nangitim. Pero pag natanggal na yan, tinanggal na nila yan, siyempre, pag naibalik yung mga anik-anik dyan ng dagat, sigurado unti-unting malilinis yan. Kaya nga ang estimate, okay, estimate, diba? Doon sa interview natin kay Yusek Benny, sabi niya katapusan ng taon na ito, baka pwede ng swimmingan. Baka lang, estimate, depends. Depende yan, kasi nga sabi nga, diba, depende rin yan sa mga tao. Kasi meron talaga mga loko dyan, mga loko na mga aktivista na nanadya. Talagang tinatapunan ng basura para pumangit, hindi maganda. Siyempre, ayaw nilang gumanda yan. Kasi isipin nyo, pag yan naging maganda, tas may mga, alam niyo yun, parang Miami Beach. Ang lupit niyan. Panoorin niyo yung Miami, panoorin niyo. I-research niyo yung Miami Beach. Ang ganda. Puro tae ng mga hotel yan. Kaya nga nililinis Diba? Panalo po yan. Promise. Pag yan talagang nalinis, magiging proud tayo, ha? Ito po next. Ito. Isa pang tulongges. Ito muna. Ito si Teddy Casino, mahina din pala utak. Bakit? Kasi, oy! Grabe naman yan, di mayuga. Hello po, Banon by watching from San Francisco, California. More power to you. God bless you. Salamat, Miss Dinya Di Mayuga. Sarap ng pakitang orange, no? Pero mahiligo talaga ako sa orange, promise. Hindi lang sa orange na pakulay dyan, Sa prutas, lahat ng klase ng orange. Poncan, basta lahat ng klase ng orange. Siguro sa isang araw nakakaapat ako. Ang mahal-mahal lang kasi. Ultimong yung mga pongka, mahal-mahal. Pati orange, mga 30 pesos kada isa. Mga sa isang araw, nakakaapat, 5-6 ako ganun. Mahiligo talaga ako sa orange. Kaya pag nakakita ako ng orange, wow, ganda sa mata. Ayun nga, sabi ni Teddy Casino, nobody can really question ano siya, Diyos. Bakit? Sabi kasi ni Senator Bongo on pardon for Pemberton, executive clemency or granting pardon is an absolute power and prerogative of the president. It is based on his own judgment that nobody can really question. I respect and support the decision of President Duterte. Yan daw ang sabi. Okay? Sabi naman ni Teddy Casino, nobody can really question. Ano siya, Diyos? Sabi ko, grabe, tanga, grabe.
Ang sinasabi, Lorena, salamat po sa kalaka, oy. Okay na din yung yellow po. Sabi, sabi kasi ni Senator Bongo, hindi daw maki-question ng presidente pagdating dyan. Ano ho ba yung konteksto ng kanyang sinasabi? Ang konteksto, yung executive clemency or granting pardon. Hindi yan pwedeng i-question sa hukuman. Hindi yan pwedeng kahit anong gawin mo, magdemanda ka. Hindi pwedeng palayain si Pemberton kasi ganito siya. Hindi ho pwede. Bakit? Kaya nga ho yung executive clemency ay absolute yan. Power yan ng presidente. Walang pwedeng magtanong dyan. Walang pwedeng kumwestiyon. Pag sinabi mong kumwestiyon, bakit ganyan? Di ba kine-question nila sa Supreme Court? O bakit ganito? Bakit pinalaya si Pemberton? Ang ibig lamang sabihin ni Senator Bongo, hindi na yan. Natuldukan na yan. Ito naman si Teddy Casino. Ang tanga-tanga. Sabi niya, nobody can really question. Ano siya, Diyos? Sige nga, i-question mo nga sa Supreme Court. Nang umuwi kang pinapagalitan ng Supreme Court, baka nga walang sumama sa iyong abogado eh. Yung question niya, ginawa niyang literal. Nanto. Grabe yung utak nasa tuhod. Ano ba yan? Ganyan na ba? Alam mo, kaya walang nananalo sa mga oposisyon? Kaya walang taing mga nananalo dyan? Kasi wala talaga kayong utak nasa tuhod ang mga utak ninyo. Mantakin mo, ito yung isa sa mga leader. Dating naging representative ito. Nakita ko pa sa Congress. Gusto ko nga sanang tanungin siya eh. Pwede ba kitang questionin? Ha? Ibig sabihin ng questionin, tinatanong sa korte. Sige, sabi ko nga sa'yo hinahamon kita. Teddy Casino, hahamon kita ngayon. Maghanap ka ng abogadong magque-question sa Supreme Court dyan sa executive clemency. Sige. Hahamunin kita pag meron kang abogadong na-convince na questioning yan sa Supreme Court. Pareho kayong tanga. Sigurado ko yun. Pareho kayo nun. Sir Banat, relax, sabi ni Chris. Pasensya na, pagka mga ganyan ang kausap talagang, oy, share natin para umabot tayo ng 4,000 plus. Grabe yun, no? Ewan ko ba? Kasi kung ordinaryong Pilipino ka, pwede pa. Hindi ba pwedeng tanungin sa korte yan kung pwede? Siguro kung wala kang alam sa batas. Pero kung ganyan kang tao, yung madaldal, ngawa ng ngawa, kung ganyan kang tao, na dati ka pang representative ng party list mo, dapat naman may utak ka kahit papaano. Hindi ko alam kung ano ba ito, nagugutom na ba ito mga ito at nakukulang sa bitamina at yung utak nila nasa tuhod na. Hindi ko talaga alam eh. Di ba? Ay nako. Kawawa naman mga nilalang ito mga ito, no? Ay nako. Yan na. Share lang tayo Patuloy lang natin i-share para tayo ay umabot po. Ayan na nga, umabot na nga sa 4,000. Ayan na. Okay.